So, good morning po. First vlog for the day, Monday, September 11, 2023. Anniversary ng 9/11 attack sa Amerika. No? At saka birthday ni Apo Marcos ngayong araw na to, September 11. So, next week yung birthday naman ni BBM, ni President BBM. September 17 ata, 1957 si PBBM. So, 66 years old na ang ating presidente. At history bites ko lang yon kasi segue ko lang yon kasi ang vlog ko ngayon is history of commitment sa USA basketball. So kung maalala nyo, noong 2006, okay, natalo yung Team USA sa FIBA World Cup o yung ngayon, ang tawag pa nung dati is World Basketball Championships. Hindi pa FIBA World Cup ang tawag doon. Ang tawag doon FIBA World Basketball Championships. Sino yung mga notable players ng USA noon? Si Wade, si Melo, tsaka si LeBron. Pero natalo sila. Ang coach nila is si Mike Krzyzewski, yung coach ng Duke. Okay? But after nyan, may ginawang magandang hakbang itong si Jerry Angelo, yung managing director ng USA Basketball. Nagkaroon sila ng number of years commitment. Okay? Dahil natalo sila noong 2006, pinilit nila o kinausap na nila itong si Kobe. Yun. Doon nagsimulang maglaro si Kobe Bryant for Team USA. At sinabi na rin ni Kobe na sawa na rin siyang makitang natatalo yung USA. So, sumali siya. And you know, yung commitment na yon, no, it is spans from 2007 to 2016. Okay? Hanggang si Mike Krzyzewski yung coach, may commitment doon. Si Kobe, LeBron, Melo, si Wade, tsaka yung ibang mga NBA players, nagkaroon sila ng commitment. Tingnan nyo, okay, fine, nagka-injury si Paul George at maraming NBA players ang natatandaan yun. Dahil nangyari yung injury ni Paul George during an NBA tune-up game. Yung red versus yung friendlies, yung Team Blue versus Team White scrimmage ng dalawang USA teams. Pero tinan nyo, after gumaling ni Paul George doon sa injury na, nakarecover si Paul George, pero naglaro siya sa 2016 Olympics. No? So, sino yung mga players doon sa 2016 Olympics? Si KD, si George, si Butler, si Klay Thompson, yung mga yun yung mga may continuity. May continuity sila no? Kasi si Melo from 2003 na drop si Melo, di ba? 2004 up to 2016 naglalaro na siya. So kasama rin siya doon sa mga talo ng Team USA pero naglalaro siya. Yun ang pinupunto ko. May mga players dapat na willing mag-commit for the national team kasi yun yung ginawa. Kahit sinong coach yun. Maglagay sila ng permanenteng coach at may mga players ka na kapag katapos na yung kanilang mother league o yung league yung pinaglalaroan, committed sila for Gilas if ever they are available or not injured. Diba? Kasi yung naturalize, diba? Kailangan lang natin dyan, marami tayong inaturalize na player. Pero kailangan pabilisin yung naturalization ng mga player. Huwag nang patagalin kasi nabibitin yung ating basketball program kapag
napopolitika at natatabunan yung naturalization ng mga player kasi malaking tulong ang naturalized player. So, dapat magdagdag. So, yun lang, commitment, di ba? Habawa kung dito lang pwede yung PBA player o yung all PBA, dun lang sila. Then, dapat meron ding iba kasi hindi dapat nagugulo yung PBA. Kasi ano yan pagka laging titigil yan, katagalan magrereklamo na yan kasi sila na nalulugi. Cottage industry na yan dito. So, hindi pwede yung hindi pwede lagi silang kasi baka magreklamo na yan, lugi. Kita nyo nga ngayon, Kaya na nagpapahiram yan kasi kaya na nagpapahiram yan dahil meron silang pakiramdam na responsibility pero dapat nga hindi nagugul. Dapat nga talaga magkaroon ng yung player is magkaroon ng commitment sa national team, sa Gilas. Kasi tingnan nyo yung US, kaya sila nakabawi. May mga talo rin sila pero nung nag-start, nag-commit yung mga players. Yeah. Kasi tingnan mo si Klay Thompson na lang, halimbawa, naglaro siya noong 2014, di ba? World Cup. Tapos naglaro siya 2016 Olympics. So, yung continuity. Diba, si James Harden naglaro 2012 Olympics. Ay, 2010 ata Basta naalala ko lang 2012 Olympics si James Harden, then 2014 World Cup, then 2016. O parang isama na rin natin 2010 World Cup itong si Harden. Si Durant naglaro siya 2010 World Cup, 2012 Olympics, 2016 Rio Olympics, at saka ito yung Tokyo Olympics last 2021 naglaro si KD. So yun yung mga players na matagal nagko-commit sa national team. Yung example natin sa USA. Diba? Alam naman natin kapag malakas ang pinapadala ng USA, talagang nananalo sila. Yun nga ito nga parang team silang nila to pero nakaabot hanggang semis Diba? Ganon kagagaling yung mga Amerikano. So sana ganon din yung Gilas. Magkaroon ng commitment yung mga players. X number of years, hindi lang dahil pinakikiusapan ng kanilang mga bossing. So yun lang po.